Ang ating bedsheet ngayon is gray. Bakit? Kasi yung last bedsheet ko na white, guys, na puno ng ballpen. Kasi diba dito ako nagba-Bible study sa bed. Tapos, ang nangyayari kasi, yung mga sign pen ko, pag nabibitawan ko siya sa... Pag nabibitawan ko siya sa bed, yung sign pen, tumatai siya. Bakit naman? Umiihi siya. Naglilik. Naglilik siya dun sa sa bed. So, yung last ko na bedsheet na white, marami siyang nunal, guys. Ibang color yung nunal niya. May pink, may black, may green. Kasi yung sign pen ko na ginagamit ko pang Bible study, naglilik siya sa bed. So kung favorite color mo gray, dudungisan kung favorite color mo. Okay? Ha! Alam nyo, guys, plano kong bumili ng ng mesa. Kasi gusto ko doon mag-Bible study sa mesa. Kaso, as you're watching this right now, April na ba? Yeah, April na. Kakasahod kasi ngayon. So, alam niyo naman, pag may sahod, diba, gusto natin bilihin yung mga bagay. Pero kasi, one of the things that I am praying for is to stop online shopping. Kasi online shopping is a crime. Pero kasi nga, meron naman kasi akong, you know what, hindi na ako bibili ng mesa. Okay na ako, guys. Tama na, nalabas ko na yung gusto kong sabihin. Sa sahig. Eh, di ba inalis ko nga yung ABCD ko? So, parang gusto kong ibalik yung ABCD ko, guys. Kasi para anytime na mag-Bible study ako, sa sahig na lang ako uupo. O nga, no? Sinto talaga ako, guys. Abnormal talaga ako. Meron naman pala akong sahig, yung ABCD. Yun na lang. Tapos bumili din ako ng mesa na maliit. Tama. Kalimutan ko. Tama, guys. Naisip ko na. Bago ko naisip yun, napagod na ako. Tama. Hindi ko na lang ilalagay yung mat ko. Pero lalagay ako ng something dito. Tapos, dito ako sa salog makupo. Hiningal ako. Meron kasi akong kinutkot, guys. Guys, meron na pala akong gustong i-share sa inyo. Ito siya. Gusto ko i-share kung halimbawa meron kayong gustong gawin, gustong i-memorize. Kasi nag-search ako sa YouTube. Ano siya, memory athlete yung tawag dun sa tao na yon. Tapos shinare niya yung tips niya kung paano siya nakaka-memorize ng, mga bagay-bagay. And one of the things na minemorize niya para talagang matrain yung brain niya is Bible verses. And, syempre, alam niyo naman tayo, love na love natin si Jesus Christ. So, after napanood ko yung video na yun, sabi ko sa sarili ko, gusto ko talaga makamemorize ng Bible verse. Kaso nga lang, nakakalimutan ko. Kasi nga, hindi ko na nakakwento sa inyo, but I am on and off sa relasyon ko sa Diyos this past few years. And I have a deeper reason kung bakit yon nangyari. But anyway, hindi na muna natin pag-usapan yan. But, this notebook na nabili ko sa Shein, nakalagay siya, remember why you started. Kasi, while I was reading the Bible, one of the things na nabasa ko sa book of Ephesians is merong pinrovide ng Panginoon sa atin na full armor of God, na kung saan malalabanan natin ang spiritual warfare na nangyayari sa atin every day. And one of the full armor of God is the sword of the Spirit. The sword of the Spirit is basically one of the offenses na binigay lang sa atin ng Panginoon para makalaban tayo sa enemy, which is Satan. One of which is the sword of the Spirit, which is the Word of God. And with that being said, while I was reading that, nasabi ko sa sarili ko, ano bang mga Bible verses na talagang memorize ko na kapag nandoon ako sa sitwasyon na yun, talagang masasabi ko na ito ang salita ng Diyos para mawala yung mga thoughts, yung mga anxiety sa isip ko at talagang magiging matatag ako sa araw na yon. So because of that, I started memorizing a couple of scripts. Bago pa lang naman ako nag-start, 3 days ago pa lang naman. And nagsimula ako sa book of Ephesians 6. Ganito siya, guys, yung gusto kong pakita sa inyo. For example, I want to memorize Ephesians, or you know what, I am just going to share to you yung memory verse ngayong araw, Colossians 4 chapter 2. For example, yan, Colossians 4 chapter 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Diba? Dito ko siya nilagay, guys, kasi kahapon, I think 2 days ago, ito yung memory verse ko, Philippians 4:6-7. Do not be anxious about everything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving to God, and the peace of God,
which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Diba? And then eventually, while I was reading this, one by one, kahit wala na to, mamememorize ko na yung verse na yun. Back dun sa pinagdadadadada ko kanina, for my full armor of God to work, I need the sword of the Spirit. So basically, if you know any Bible verse, and for example, dadating yung time na nasa sitwasyon ka na, ganito, ganyan. Oh, I remember Philippians chapter 4. Do not be anxious about everything. Pray for it, and with thanksgiving, sabihin mo kay Lord, because God, with all of His power, the peace of God will protect your heart and your mind. So, it will eventually give you peace, because the Word of God is the best sandata you could ever have in your life, guys. So, salita na yun ng Diyos. So, tatandaan nyo, guys, the enemy is not omnipresent. God is omnipresent. God is everywhere, but the enemy is not. Kung ngayong araw ginugulo ka ng enemy, yung ibang tao hindi niya ginugulo. Pag nalagpasan mo yung spiritual warfare mo nung araw na yon, because you know a lot of the Word of God, eventually the enemy will leave you alone and he will go to the next person na mahina sa Diyos, at yun naman yung kakainin niya ang utak. Nagets nyo? Memory verse ko, Ephesians 6, verse 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes. When the day of the evil comes, ibig sabihin, kung halimbawa iniwan ka niya ngayon, bukas baka babalikan ka niya ulit at guguluhin niya naman ulit yung utak mo. Kasi sasabihin niya na, ay, hindi naman totoo yung faith mo sa Diyos eh. Kunwari lang yung faith mo sa Diyos. So, babalikan at babalikan ka niya. So, pag binalikan ka niya at wala kang hawak na sword of the Spirit or wala kang Word of God, you will eventually fall apart, madidismaya ka, lahat ng mga sinasabi mo sa sarili mo na kaya mo yan, hindi mo talaga yan kaya. Kasi kailangan ng Diyos sa buhay natin, because the Word of the Lord is the most important thing of your life right now. So, praise God. Yun lang. I'm just overjoyed and overloved right now. That's why I'm feeling hype and excited. And if you're happy and you know it, clap your hands. So, katatapos ko lang naglaba. Nagsampay na ako. Nilabahan ko yung ano ko, guys, yung mga towel. Towel, ano ba yan? Mga floor mat ko, kasi iba na ang kulay niya. So, katatapos ko lang maglaba. And then, ipuput away ko lang yung mga gulay natin, kasi dumating yung rasyon ng gulay namin ngayon. Every week kasi dumadating yung mga fruits and vegetables. Pero yung mga bigas and other stuff, wala yung headband natin. Yung mga bigas per month, pero weekly yung gulay. So, siguro pagkatapos talaga ng fasting ko, i-maintain ko na lang ang gulay life ko. Asan yung akin? Ito yung akin. Putaway natin. Itipak to eh. Ito, puputaway ko siya ngayon. Meron na naman tayong saging. Yung saging ko last time, pabulok na. Okay. Atin. Yung cabbage ko malapit na masira. So, ito. Marami pa akong onion eh. Tingnan yung sure ng carrots ko. So, meron tayong bagong ampalaya. Tsaka, meron tayong bagong talong. So, ilalabas ko na lang yung mga oil ko. May tatlo yung palaya natin. Bibigay ko yung mga oil, not oil, 1 week oil stock ko kayo na yun, guys. Yung cleaner namin sa ER. Mabait kasi yun. Tsaka ano, masipag ba? Masipag siya maglinis sa ER. So, bigay ko sa kanya yung mga orange. Mga apaw. Nakabigyan ko siguro siya ng manok. Yan ko yung manok ko. The next day. Hello guys! So, kakauwi ko lang. Actually, galing ako ng morning shift. Kakauwi ko lang. And, alam niyo ba, kagabi na puyat ako, guys. Kasi, ewan ko ba paano ako napadpad doon sa video about vlogging camera. Tapos, gusto kong bumili ng DJI Pocket 3
DJI Pocket 3, ganitong itsura ng vlogging camera. Mahal pa lang mga vlogging camera, guys. Like, it costs like 44,000 sa Pilipinas. Tapos dito sa Saudi, kung i-convert mo, almost 47,000 pesos. So, buti na lang, not available siya. Nag-check din ako sa Amazon, not available siya sa Pinas, not available din siya yung Pocket 3 na yun. Buti na lang. But, yeah. Tapos, sobrang scan ko ganun. Ang problema, kung yun lang din ang bibiliin ko nang wala akong laptop to edit my videos, hindi ko din may edit yun kasi hindi kaya ng phone ko kasi malaki yung resolution nung camera na yun. So, kailangan kong bumili. Kung bibili ako nun, kailangan ko din bibili ng laptop. And, sabi ko sa sarili ko this month, kailangan very good ako. Kaya yun, napuyat-puyat lang din ako kagabi. Tapos, wala lang din pala. Anyway, ganun pala yung kamahal. Investment pala talaga pag nag-vlog ka. Kasi imaginin mo, kung bibili ako nung vlogging camera na yun, it's 44,000. Kung bibili ako ng bagong laptop, most probably nasa 50,000. So, almost 100,000 para lang ma-pursue ko ang vlogging ko. Pero alam niyo, nagbabadya na itong cellphone ko na to, guys. Kasi I'm using the iPhone 11. And this is, magsi 6 years na to this year. And if you're an iPhone user, alam nyo na pag nag-abot na ng 5 years, medyo nagbabadya na ang mga iPhone. Kaya, I might as well buy a new phone kaysa bumili ng vlogging camera. Sa sunod ko na lang ipo-pursue yung yung good quality vlogging natin, guys. Kasi okay pa naman, masaya pa naman kayo sa content na ginagawa ko. Pero parang gusto ko talagang bumili ng laptop, guys. Tas ito yung gagamitin kong camera na lang muna. Kasi pag gamit ko talaga laptop, yung editing ko mas lumalawak. Pag dito kasi, yung mga edit ko, hindi ko masyado na-explore kasi nahihirapan nga ako mag-edit sa phone. At saka kailangan ko rin ng laptop kasi nga pag nag-inventory din ako ng business ko. So, yun yung purpose ng laptop ko. So, anyway, napunta na tayo sa topic ng gadget. But, hindi pa naman ako bibili kasi kaya pa naman ang phone ko. So, akyat lang ako. Tingnan ko yung tingnan natin yung ating labada. Kukunin ko yung yung ito. Yung, ano tawag dyan? Placemat. Anong placemat? Hindi siya sa mesa. Floor mat. Placemat. Tuyo na siya. Tuyo naman na to. Ay, hindi pa siya tuyo. Medyo basa pa siya, guys. Hayaan muna natin siyang matuyo. Alala ko na kung ba't ako napunta sa mga gadget kahapon. Kasi before ako natulog, nag-scan ako. Naghanap ako ng magandang klaseng quality ng microphone. Yun, dito nga tayo sa labas. Mahangin. Yun, naghanap ako ng magandang klaseng microphone kahapon. Tapos nakita ko yung Boya lavalier microphone. Tapos sa baba nun yun, lumabas na yung mga vlogging, keme-keme. Ilang piraso na lang yung bangs ko, guys. 15 pieces na yung bangs. Plano akong bumili ng Boya na microphone. Kasi nga, yung microphone ko ngayon na binili ko, putyo-putyo lang kasi, guys, 30 reals lang kasi yun. Parang gusto ko lang magkaroon ng microphonean. Maganda pala talaga pag high quality yung microphone mo. Tapos yun, while I was scanning through dun sa microphone, lumabas nga yung yung DJI Osmo Pocket. Sila yung may magagandang gimbal. Kung nanonood kayo ng mga vlogs, gimbal yung tawag dun sa hawakan nga. Parang stabilizer. May idea ba, guys? Pinagsasabi ko, guys. Yun. So, yun lang. Gusto ko na mag-share sa inyo ng thoughts ko sa life. So, wala naman akong gagawin today. Kagagaling ko ng duty morning shift. At ako'y magnanap. Babasa muna ako ng Bible, tapos magnanap ako. Kasi, sure akong aantukin ako. Kailangan ko magnap. Kasi kung hindi ako magnanap, ako ang first on call ngayon. Hanggang 4 AM. So, might as well take a nap para makatulog kahit paano, diba? Bongga na yan. So, yun na, guys. Status pala ng bangs ko. Mahaba na yung bangs ko, guys. Ewan ko ba ba't ako nagpabangs? Disturbo talaga sa buhay itong bangs ko, guys. Pero ewan ko ba't ako nagpabangs. Anyway, pakita ko pala sa inyo. Ganito din siya kaganda pag ginamit mo yung printer ko. Yung maliit na printer na pinakita ko sa inyo. So, okay naman siya sa okay naman siya sa picture. Kagaya nito. Clear din naman siya. So, it's nice to use if you want to print something. No? So, yun na, guys. I-close na natin ating vlog. Thank you very much, guys, for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Remember to keep safe all the time and God bless you all, okay? Bye! Maraming salamat.